Tiniyak po ng MMDA na inaaksyonan po ng mga otoridad ang mga lubak sa EDSA at ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa programang ito, sinabi po ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na binabantayan nila ang mga lubak sa kalsada. Kinukuhanan daw ito ng litrato ng mga tauhan ng MMDA at ipinapadala po naman doon sa DPWH. Bagamat sa gabi ginagawa ang major rehabilitation o paglalatag po ng asfalto ng DPWH, may mga pagkakataon po daw na pinapayagan ang emergency repairs tuwing araw. Sa kabila po ng mabigat na traffic na dulot nito, idiniin ni Artes na ito'y para sa kaligtasan ng mga motorista. Lalo pa 300 hanggang 400 daw pong aksidente ang naitala kada linggo dahil po sa mga lubak o mga potholes. Yung mga urgent talaga pong i-repair na mga potholes na malalalim talaga na nakaka-aksidente, pinapayagan po namin magsagawa ng immediate repair. Yun po yung medyo mabilis lang, 1-2 oras. Talaga pong kailangan i-repair dahil hindi lamang po yan para sa sasakyan, kundi para sa safety ng ating mga motorista. Yan po ang tinig ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes sa mga nasa C5 ngayong Katipunan. Enjoy the ride! Sa tindi ng lupa. Enjoy the ride! Ingat-ingat ha. Posibleng magpatupad ng dagdag singil ang Manila Water sa huling quarter ng taon at sa mga susunod na buwan. Ayon sa Manila Water, posibleng tumaas ang singil pagpasok sa Oktubre dahil sa muling pagkwenta sa Foreign Currency Differential Adjustment. Yan po yung quarterly adjustment na batay sa galaw ng piso. Pagdating naman ng Enero, ipatutupad na ang huling tranche ng rate increase sa ilalim ng 5 taon na rate rebasing adjustment. Tinatayang lagpas piso ang patong sa kada cubic meter pagdating ng Enero. Pero muling kukwentahin ng MWSS ang pinala na adjustment bago ito ipatupad. Samantala, isa pa hong posibleng pabigat sa ating pong gastusin. Tinatayang tataas din daw ho ang presyo ng mga itlog. At ayon po sa Philippine Egg Board Association, ito'y dahil sa pagkalat ng bird flu at ilang pang sakit sa mga manok. At ayon sa grupo, buwaba ang produksyon at nagkakaroon daw ng artificial shortage sa itlog. Siya po pang papasok ang holiday season kung kailan karaniwang pong tumataas ang demand sa itlog. Sa ngayon po hindi pa nakokontrol ng industriya sa pagkalat ng mga sakit sa manok. Pero tiniyak po ng grupo na sapat pa rin daw naman ang supply ng manok hanggang sa susunod na taon. Naglaan ang GSIS ng 4.4 billion pesos sa emergency loans para sa mga miyembro nito sa Luzon na labis na apektuhan ng masamang panahon. Ayon sa GSIS, maaaring humiram ng 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro at pensioner na walang utang. Para naman sa meron pang outstanding balance mula sa naunang emergency loan hanggang 40,000 piso. Ang pwedeng hiramin, maaaring bayaran ng utang sa loob ng 36 na buwan sa annual interest rate na 6%. Nasa 167 aktibong miyembro at pensioner sa Pampanga, Cavite, Rodriguez Rizal, Masinloc, Zambales at piling bahagi ng Bulacan at Pangasinan ang pwedeng makinabang sa pautang na ito. Pwedeng puntahan ang social media o website ng GSIS para malaman ang kwalifikasyon para rito. Samantala, wala pa daw pong pinoprosesong pagsusuri ang DENR sa potensyal na epekto po sa kalikasan ng kontrobersyal na PAC Silica Project sa Nuclear City sa Tarlac. Yan po ang sinasabi ng ahensya sa briefing sa Kamara para po sa isinusulong na budget nito sa susunod na taon. Ayon kay DENR Acting Secretary Juan Miguel Cuna, wala pa hong malinaw na project description na isinusumite sa Environmental Management Bureau. Kailangan daw hong mailatag muna ang mga detalye ng proyekto para sa Environmental Impact Assessment. Yan po ang sinasabi nga ngayon ng DENR. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM,
Laging true sa'yo, kapatid.